Hello everyone, welcome to my vlog. This is Iska and the Lots of Wonderful Stories. In today's episode, I'm going to show you the difference between the non-edible aloe vera and an edible aloe vera. Ito po ang ating edible aloe vera. Ayan, this is our edible aloe vera. At ito naman ang non-edible aloe vera. Kung mapapansin nyo, itong ating non-edible aloe vera ay marami siyang batik-batik na white. No? Mapapansin nyo yan. Sobrang dami ng batik-batik niyang white. Samantala, ang ating edible aloe vera, meron din namang batik-batik, pero hindi ganun karami. Okay, hindi siya ganun karami. Mapapansin nyo, ilan-ilan lang ang kanyang batik-batik na white, no? And this is our edible aloe vera. Lumalaki ito ng malaking-malaki. Meron nga akong nakikitang edible aloe vera. Lumalaki siya hanggang 5 feet tall. 4 to 5 feet tall. Oo. Lumalaki talaga to siya. Pag nilagay mo to siya sa malaking paso, sigurado, lalaki din siya. Pero ito kasi ay kinukonsumo ko. At ito naman ay ginagawa ko siyang pampaganda sa buhok. Tapos ginagawa kong fertilizer sa halaman. Sa susunod kong vlog ay ipapakita ko paano ko ginagawang fertilizer itong aloe vera. Pero sa ngayon, yung aking vlog ay ipapakita ko sa inyo paano ito ginagamit. Dahil sabi nga ay edible. So, kinakain, iniinom, or what. So, ang ginagawa ko naman dito guys, ay kapag trip ko, okay, gagawin natin ito siyang parang tea natin. Oo, maraming benefits ito. Mamaya sasabihin ko ano mga benefits nitong edible aloe vera. Ang ginagawa ko dito ay puputulin natin siya. Then, may nakita nyo yung green. Kaya yung iba, yung ginagawa nila, ayan o, parang nag-green agad siya. Yung ginagawa nila, hinuhugasan nila hanggang matanggal talaga itong pinakadagta niya na kulay green. Kasi medyo hindi ito maganda sa katawan yung kanyang pinakadagtang green. Ayan. Kaya yung gagawin natin dito ay huhugasan nating mabuti. Ilang beses ko na ito nagawa sa sarili ko. Kasi, bakit ko ginagawa ito? Para ito sa mga taong constipated. Panlinis ng ating laman loob. Kaya iinumin mo ito, mga hindi ka pa nag-aalmusal, ganun. Kaya, ang gagawin natin dito guys, ay huhugasan muna natin. Let's go! Tatanggalin natin papatuluin natin yung kaninang green, yung matingkad na green. Pag hindi na siya tumutulo, okay na yun siya. Tapos, i-scrape lang natin itong kanyang, yung medyo matinik-tinik niya. Pero huwag nyo susugatin. Yung iba kasi, yung ginagawa nila, tinatanggal nila totally, tapos bubuksan pa, then i-scrape yung pinakalaman, then hugasan ulit. Matrabaho kasi yun eh. Gusto ko yung trabaho ko, sisimplihan ko na lang. Yan. Wala na siyang tinik, okay? Pero, sarado pa rin siya. Then, ang gagawin natin dito, ay pisilin lang natin from here para kasi kapag bibiyakin pa natin to, yung meron lang doon is yung kanyang yung gel niya na kailangan mo pang, anong tawag doon, kailangan mo pa siyang i-blender para hindi ka na mahirapan, hindi na matrabaho. What if pisilin mo na lang to, ayan, pisilin mo ganyan para magiging siyang liquid form.
Kasi yung kanina kasi, pag binuksan mo to, parang ano pa siya, para pa siyang gel na matigas. Pero kung pisilin mo to, ay nawawala. Nagiging siyang liquid. Ayan. So, yung tulo niya, wala na siyang dagtang green. Pure white na yung tumutulo. Then, okay na yan siya. Nawala na yung green na yun. After that, ay ilagay na natin sa baso. Samahan nyo ako doon. Mag-tea tayo doon sa ating labas. Okay, we are here na. Then, ilagay lang natin ito sa ating glass. Ayan. Yung lumagabas, guys, ay para na siyang liquid, no? Wala na yung buo-buo niya. Okay. After that ay, yung iba kasi, yung ginagawa nila, pinapakuluan talaga nila. Ako, hindi ko na siya pinapakuluan. Bubuhusan ko na lang siya ng mainit na tubig. Okay. Okay na siya. Then, ang gagawin natin after nito, maluluto, ang init. Maluluto lang din siya. Then, hahaluan natin siya ng 2 pirasong kalamansi kasi sa ibang bansa yung ginagawa nila ay nilalagyan nila ng yung lemon. Wala naman tayong, mahal naman yung lemon dito. So, okay naman yung kalamansi. Parehas lang din naman sila. Ayoko rin naman bumili ng kalamansi kasi meron naman ako dito. Let's check it out if anong makukuha natin, kung may bunga ba tayo ng kalamansi dito. Okay guys, maghanap tayo ng bunga. Hanap tayo ng bunga ng kalamansi. Eto, parang ano pa? Parang maliit pa man. Hanap tayo ng medyo malaki-laki. OMG, ito kaya pwede na siguro to. Isa pa. Pahingi naman ng kalamansi. Meron ba dito? Ay, ang layo niya. Dito lang tayo sa malapit. Ito, pwede na to. Ayun. Ayun, medyo hinog na siya. Okay. Meron na tayong kalamansi. And back here, sa ating workshop. Workshop, wait lang. Okay. Let's put our calamansi. Actually guys, itong non-edible aloe vera ay natikman ko rin naman nung hindi ko pa siya alam na non-edible pala siya. Ginawa ko rin siyang juice. Wala rin naman nangyari sa akin nung time na yon. Yung nangyari lang is talaga naglinis ang aking laman loob. Then hindi rin naman ako nalason or hindi rin naman ako nahilo or what. Normal lang. Ito namang edible aloe vera, tinikman ko rin naman siya. Tikman mga natin. Pares lang naman sila ng effect sa katawan. So, hindi ko masasabi kung alin ang pinagkaiba sa dalawa dahil sa experience ko, pares sila ng effect sa itong edible na sinasabi tsaka non-edible. So, ang masasabi ko lang dyan, alin man sa dalawa
ay tatanggalin lang natin yung pinaka yellow green niya simula, kasi sabi yun talaga yung pinaka poison niya. And that's it. And tikman na natin itong ating aloe vera tea. Nilagyan ko lang siya ng asukal, guys, because alam nyo na, mas masarap yung may asukal. Ayan. So, hindi sasakit ang tiyan mo. Maglilinis lang. Ganon. Lilinisin niya lang. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. Ito po si Iska and Dalosa para sa aking wonderful stories. Nagsasahabing hanggang sa muli. Paalam!